napakinggan sa balita na ang ating Vice Presidente ay na-confirm na yung kanyang na kumpleto in substance. Yung sustansya ng reklamo laban sa kanya sa impeachment ay supisyente daw, sabi ng Justice Committee dyan sa House of Representatives. No? So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagdinig dito sa kasong impeachment complaint filed against the Vice President. So from paperworks, they will proceed with the investigation process diyan sa Committee on Justice at titingnan kung may supisyente naman ngayong ebidensya. Ebidensya. So ready na yung mga ebidensya, Oo, partner. at Ihanda titingnan na. dyan kung may sufficient amount of evidence, no? And grounds. Tiningnan kasi yung mga allegations, di ba? Kung nagko-constitute siya as an impeachable offense. Ngayon naman, mag-move sila doon sa meron ba namang sapat na ebidensya. Yan ang kanilang bubusisiin sa mga darating na araw. Pero ngayon, since they already found out na sufficient in substance, ay bibigyan nila ngayon ng kopya ang ating Vice Presidente at i-require nilang sumagot within the period of 10 days. Okay, no? attorney. The Vice President must answer within the period of 10 days. And then if she will file her answer, the complainants will submit its reply. Okay, magsasubmit ng reply. Pag nagsubmit ng reply, within 3 days yan. Si complainants magsasubmit ng reply. And then pag nakita naman ni Vice President Sara Duterte na sagutin natin to, magsasabit naman siya uli ng rejoinder upang kontrahin ang reply ng mga complainants. But that is the final stage, no? Yung palitan na yan. So after that, ayun, tuloy na naman ang busisian ng mga ebidensya. Pero matagal pa ito bago, attorney, sa... Ang assessment dyan siguro April 8 to second week of April. No, matatapos yan kasi the Committee on Justice has 60 days within which to decide no kung talagang i-refer back yan do sa plenary for botohan ng 1/3 votes, no, para ma-refer na yan sa plenaryo, no, at tapos sa Senado for the impeachment trial. Ayan, sana naman sa Senado pagdating sa trial wala nang imagination at ano yung isa? Premonition. Sino yung bumotong isa? Isa lang yun, partner. Anong pangalan? Mang Kanor ba yun? Ay, hindi. Bago na ba ang pangalan, partner? Ano pangalan nun? Yung, nag-i-imagine. Mga kayubi, ano ba pangalan nung nag-i-imagine? Sino ba yun? Mga kayubi, Nakalimutan ko yung pangalan. Ay, nako, partner. Basta yung nag-imagine kay ating paboritong actress. No, yun ang nag-iisang bumoto na hindi dapat maniwala doon sa sustansya ng reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente. So, bukod tangi siya. Akala hindi natin kilala, partner. Tina-type tuloy yung pangalan. Ayun, sige. Hindi lang namin mabanggit. So, most likely, ang hearing sa Senado mag-start month of May. Between month of May to June. Ano yan? Full-blown trial yan sa Senado. So, partner, pag sa ICC, pumabor yung 3 judge na desisyon ng tuloy. Confirmation of charges. Sabay-sabay yan. Sabay ito with the Vice President. Sasabay yan doon sa impeachment trial. Tapos sasabay din yung service of warrant of arrest laban doon sa 2 taga Davao na senador. Diba? Ewan natin doon sa lokal kung merong warrant of arrest yung ibang senador. Ayun lang, partner. Naku, kung mangyari yan, talagang
ano to, partner, sa atin malaking balita. Oo, kasi imaginein mo. Imagine. Partner, sanay ka na sa Imaginein mo. Pagdating na... partner, wag ganon. Hindi, Isipin mo. May premonition kasi ako. Baka Isipin mo. mapagkamalan tayo nag-hallucinate dito sa usapang batas. Nagagaya tayo talaga partner sa mga binabalita eh. O, sige, Kaya ayokong maging kongresista kasi baka mapagbintangan tayong mahusay mag-imagine eh. Oo nga, partner. Isipin mo, ayan, partner. So, hindi na imagination. Oo. Isipin ko na lang. So, base sa aking isipan, sa mga pagitan ng buwan ng Mayo at Hunyo, ay magsasabay ang mga pagdinig sa kaso, no? Makukonfirm yung charges ng dating Pangulo. Magkakaroon ng full-blown trial sa impeachment dyan sa Senado. Maseserve yung warrant of arrest laban sa dalawang senador. Nako po. At ang hindi ko pa nakikita itong sa lokal kung yung mga senador ba matutuluyan ba na mabigay ang warrant of arrest laban kay Senator Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada, at kay Cheese Escudero. Ayan. So, yan ang ano dito, ang malalaking tao involved dito sa mga darating na buwan, partner. Alam mo, may kwento. Abang-abang, May kwento sa mga netizens. Paano daw ba kung hindi daw si Congressman Suntay ang nagpunta sa EDSA Shangri-La? Pero si Ann Curtis, nandoon din sa EDSA Shangri-La Hotel. Paano ko ang dumating si Jinggoy Estrada? Mag-i-imagine din kaya si Senator Jinggoy? Ganun ba yun ang mga tanungan, partner? Ano sa palagay niyo mga kayubi? Kapag si Jinggoy kaya yung nandoon, imagine niya kaya si Ann Curtis. Bakit ano yung partner? Naisip yan. So, yan ang katanungan ngayon dyan sa social media. Pero ayokong sagutin yun. Iwas tayo dyan, partner. Partner, sabi ni Maylin, attorney, anong gusto niyo po sa Senado? Nyo Senado kulong o papabor po kayo sa impeachment? Kulong ni Vice President Sara? Oo, anong gusto Kasi niya kapag Senado? impeachment, ang ibig pong sabihin niyan ay ang purpose lang niyan is tanggalin sa posisyon ang impeachable official. No? At yun lang. Tanggalin mo siya at bar him from holding public office perpetually. So hindi na siya makakahawak ng posisyon kahit kagawad, no? At wala na siya sa eksena sa politika. Ayun, mawawala na yan lahat. No? So tapos ang kanyang political career. Unlike sabi mo nga, kung magre-resign, dapat mag-resign siya kung talagang desidido ang vice presidente na tumakbong presidente. Pag ito, binotohan ng 1/3 votes ng Kongreso, diretso to sa Senado. Kung ako sa kanya, magre-resign ako. That's the best decision. The best decision. Kasi ang hirap na, hindi mo na masabi pag nasa Senado din. Iba ng laro doon. Ngayon, sinasabi mo, ay hindi makakakuha ng 16 votes yan. Pero once na nakarating yan sa Senado, iba na usapan dyan. May power play na yan. Ayun ang mahirap dyan, yung power play. Sabi pala ni Miley, attorney, senador, anong gusto nyo? Kaso o papabor kayo sa impeachment ni Sara? Kaso, senador, kakasuhan yung mga senador. Anong gusto nyo? Kaso. O papabor kayo kay impeachment ni Sara? Ayun, pala ang tanungan dyan. Depende yan kung kakulong-kulong ba yung senador Oo nga, yun lang naman. Ayun. Pero attorney, halimbawa daw, sabi ni Maria Nanale, if halimbawa, attorney Bueno, kahit daw mag-resign, itutuloy pa din ang impeachment hearing. Hindi na kasi ang primary objective of the impeachment is to remove from office the Vice President. So if she will resign, there is nothing to talk about the impeachment. Kasi na-serve yung purpose remove. Diba? Removal
So, pag nagkaroon na ng removal, ano pa purpose ng holding a trial for impeachment of the Vice President? Wala na yung Vice eh. Oo. Umalis na sa opisina eh. Di ba? And she can run for Pwede na siyang the tumakbo, 2028 libreng-libre. So, presidential ang gagawin niya, election. magpiprepare lang yan ng Kasi sabi niya magpiprepare. tatakbo siya, Tatakbo di ba? siya. So, Oo. tatawagan niya na si si congressman. O ano bang nai-imagine mo dyan? Gusto ko yung mga imagine na yan, partner, Tapos, no? dadayal naman yan. Oo. Doon naman sa party list. Sasabihin niya, may premonition ka ba dyan? Pwede, Oo, no? mga tatawagan Oo, ni gusto ko Vice yan, dyan. yung- Mga kakampi niya yan eh. Premonition. Ayun, premonition. Nako, and imagination. Yes, tapos tatawag sa dating senador din yan. Oo. Sabihin nga, Oo. Kosa, kamusta ka dyan? Yun lang, attorney. Ay, nako. Attorney Bueno, law and the law. Learn the law, know your